Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng inyong mga taga-suporta. Ngayon pa lang po ay magpapasalamat na ako sa pagpili niyo po sa aking kwento upang ilagay sa inyong mga channel dito sa YouTube. Sa ibabahagi ko pong kwento ay hindi lamang katatakutan ang gusto kong ibahagi, kundi ang katotohanan na ang panloloko at panlalamang sa kapwa ay walang magandang maidudulot. Ang kwento ng aking buhay, ang masasabi ko na isang patunay na totoo ang bagay na yan. Sa umpisa, maaaring nakakakuha tayo ng magandang benepisyo sa panloloko. Pero darating ang panahon na nasisingilin na tayo at baka kapag dumating ang panahon na yon ay huli na ang lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Vincent. At ito ang aking kwento. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking lolo at lola. Wala akong kinagis ng tatay, habang ang nanay ko naman ay namatay nung 8 taong gulang pa lamang ako dahil sa isang malubhang sakit. Ang lola ko naman ay namatay nung binatilyo pa ako. Bigla na lang siyang hindi nagising. Kilala sa lugar namin bilang mahusay na albularya ang lola ko, Sir Blair. Bata pa lamang po ako ay sinasabi na ni lola na ako ang susunod sa yapak niya. Pero wala naman akong interes sa panggagamot. Ang pangarap ko po kasi talaga ay ang magtrabaho sa barko. Yun nga lang, bukod sa kapos kami sa pera para sa pag-aaral ko, ay tamad din talaga akong mag-aral. Ang totoo nga po niyan, pagka-graduate ko ng elementarya, ay huminto na ako sa aking pag-aaral. Kahit na anong pilit ni na lolo at lola na bumalik ako sa pag-aaral, ay hindi nila ako napilit. Hanggang sa tuluyan na lang nilang tinanggap na wala na talaga akong balak na mag-aral. Nang namatay si lola, ay si Lolo Waldo na lamang ang naiwan na kasama ko sa buhay. Nagtatrabaho siya bilang magsasaka sa isang taniman ng palay sa aming lugar. Habang ako naman ay kung ano-ano lang ang ginagawa sa buhay. Natuto akong manloko ng mga tao para lamang magkapera. Gaya na lamang ng pagtitinda ko ng peking ginto at mga alahas. Sa lahat ng mga kalokohan ko na yon, ay kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Ronron. Madalas ay siya ang nakakaisip ng mga gagawin namin para magkapera. Isang hapon, nakatambay ako sa itaas ng burol na malapit sa aming barangay. Kumakain ako ng nilagang mais habang nakatanaw sa unti-unting paglubog ng araw. Napapitlag ako nang tumabi sa akin si Ronron. Inagaw niya ang kinakain kong mais at kumagat siya roon. "Hoy, ano ba? Akin na nga yan. Pambira naman tong taong to." Grabe siya oh. Damot mo naman. Parang mais lang eh. Sana nagugutom na ako eh. Wala kasi kaming pananghalian kanina. Hanip din ah. Kasalanan ko ba kung walang pagkain sa bahay niyo? Hindi. Pero magkaibigan tayo, Vincent. Dapat, kung anong meron ka, isishare mo rin sa akin. Huwag kang madamot. Kung makapagsalita ka ng ganyan ano bang tingin mo? Mag-asawa tayo? Yak, kadiri. Ang sarap nitong mais, grabe. Ang tamis. O ito na. Tinirhan pa kita ah. Wag na. Ubusin mo na yan. Baka sabihin mo napakasama akong tao. Teka, mamayang hapunan pala. May pagkain ba kayo sa bahay nyo? Meron na. Nakautang si nanay ng 1 kilong bigas at 1 lata ng sardinas sa tindahan eh. Kasya na ba yun sa inyo?
Eh hindi ba, 7 kayo magkakapatid? Kasya na yun. Igigisa lang ni nanay yung sardinas tapos sasabawan niya ng maraming tubig. Tapos, lalahukan niya ng malunggay. O di kakasya na sa amin yun. Ay nako, bakit kasi di ka nag-iipon nung ang lakas-lakas ng kinikita natin sa pagbebenta ng peking alahas eh? Kung ano-ano kasing binili mo na hindi naman importante. Bakit? Ako lang ba ang gumagastos ng pera sa walang kwentang bagay? Hindi ba? Ikaw nga halos gabi-gabing nasa bar eh. Tapos nagbabayad ng babae para mai-table. At least, naging masaya naman ako. Pero Ron, seryoso. Kanina pa ako nag-iisip eh, kung ano na ang susunod nating pagkakakitaan. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa pagbebenta ng peking alahas dahil muntik na tayong makulong dahil dun sa uli nating napagbentahan. Kaya nga eh. Delikado ng racket na yun. Natakot talaga ako nun, Chong. Mabuti na lang at nadala natin sa pag-iyak-iyak at pagmamakaawa si Doña Lourdes. Kung hindi, Diyos ko ho, parehas tayong nanghihimas ng bakal ngayon. Eh ano nang gagawin natin ngayon? Alam mo ba? Palagi na akong binubungangaan ni Lolo Waldo eh. Sabi niya, kung nagtapos lang daw sana ako sa pag-aaral kahit high school, eh makakahanap daw ako ng maayos-ayos na trabaho. Gusto nga niya na magtrabaho rin ako sa bukid eh. Eh ayoko naman sa ganung trabaho. Bigat-bigat nun. Araw-araw akong may initan. Lalo lang akong iitim kapag ganun ang ginawa ko eh. Uy, teka. Tamang-tama pala yung naisip ko. Total, ilang linggo na tayong walang racket. Kaya sasabihin ko na sa itong nasa utak ko ng matagal ng panahon. Matagal na panahon ha. Ano na naman yan naiisip mo? Baka delikado yan ha. Ayoko yung okay sa una tapos sa huli. Makakasuhan na naman tayo. Ayoko nang maulit yung gaya nung huli. Baka mamaya, sa susunod, hindi na kagaya ni Doña Lourdes yung mabiktima natin. Yari tayo. Baka makulong na talaga tayo. Kita mo tong taong to. Wala pa nga akong sinasabi sa susunod nating gagawin eh. Dami mo na kagad sinasabi. Puro negative na kagad. Saka pinag-isipan ko to na maigi, Chong. At siniguro ko na kahit na anong mangyari, ay hindi tayo makukulong, promise. O sige. Ano ba yan naiisip mo? Ganito kasi, Chong. Hindi ba? Kilalang albularya ang lola mo nung nabubuhay pa siya. Oo naman. Hindi lang dito sa lugar natin. Kundi kilala rin siya sa ibang lugar. Bakit ba yun? Ganito ang gagawin natin. Makinig ka mabuti, ha? Hehehe. Magpapanggap kang albularyo. Ha? Ano bang kalokohan niyang sinasabi mo? At paano ko naman gagawin yun, Aber? Saka tingin mo ba, may maniniwala sa akin na may kakayahan akong manggamot? Pambira ka, oo. May mga nakakaalam na sinubukan ni Lola na turuan ako ng kaalaman niya. Pero ayoko. At alam din ng mga tao na hindi ako nag-aral para maging manggagamot. Wala. Negative yan. Malabo pa sa ihi ng lasing. Hindi ba ang usapan natin ay huwag mag-iisip ng negatibo kung hindi pala gagawa ang plano? O ano yung ginagawa mo ngayon? Oo nga. Pero iba kasi yung naiisip mo na yan eh. Imposible talaga may maniniwala sa akin na kaya kong manggamot. Saka baka unang araw pa lang siguro na gagawin natin yan eh. Malalaman na kagad ng mga tao na isa akong peking albularyo. Dahil hindi gagaling yung mga nagpapagamot sa akin. Kaya nga ang gagawin natin ay itatanim natin sa utak ng mga tao na magaling kang albularyo. Tapos, kapag sobrang naniniwala na sila, ay iisipin nila na gumagaling sila kahit papano kapag nagpapagamot sila sa'yo. Pero ang totoo, walang nagbago sa kondisyon nila. Ang utak lang nila ang nagkukumbinsi sa kanila na gumaling sila. Kasi nga, malaki ang tiwala eh. At paniniwala nila sa'yo. May tawag sa ganun. Kaya lang, nakalimutan ko na yung tawag eh. Sige nga, sabihin mo sa akin kung paano maniniwala ang mga tao na isa akong albularyo. Kapag nagawa mo akong kumbinsin, papayag na ako sa plano mo na yan. Simple lang. Sisimulan natin yon sa Lolo Waldo mo. Sasabihin mo na nanaginip ka at kinausap ka ng lola mo. Sasabihin mo sa kanya na sinabi sa'yo ng lola mo na ibinigay nila sa'yo ang kakayahan niya sa panggagamot. Tapos, kakukuntsabahin ko yung kapatid ko na kunwari may sakit siya. Tapos, napagaling mo siya.
Ako na ang bahalang magpakalat sa mga tao na ikaw lang ang nakapagpagaling sa kapatid ko. Tapos, kapag marami nang nakakaalam na mahusay kang albularyo, aba, siyempre, dadagsain ka na ng mga tao at kikita na ulit tayo ng pera. Malay mo, ito na pala ang sagot para yumaman tayong dalawa. Sandali kong pinag-isipan ang mga sinabi ni Ronron. Dahil masyadong detalyado ang pagkakalatag niya ng mga dapat naming gawin, ay nalaman kong matagal niya na yung pinlano. Paano kapag nabuko tayo? Di syempre hindi tayo aamin. Papanindigan natin hanggang sa huli na totoo kang albularyo. Tapos titigil na tayo. Siguro naman sa panahon na yon ay meron na tayong maraming pera. Sige, pumapayag na ako sa gusto mo. Siguraduhin mo lang na hindi tayo papalpak. Ipapaalala ko lang sa'yo na ang lahat ng alaala at reputasyon ng lola ko nakasalalay dito. Nananahimik na yung patay. Idadamay pa natin sa kalokohan natin. Ano ka ba naman, Chong? Maiintindihan ka ng lola mo sa gagawin natin. Baka nga matuwa pa yun kapag yumaman kayo dahil sa gagamitin natin ang tiwala ng mga tao sa kanya noon para kumita tayo ng pera. O na. Kinakabahan lang ako pero sa tingin ko, maayos naman ang pagkakaplano mo eh. Sige, hayaan mo bukas. Sisimulan ko na to. Sasabihin ko kay Lolo na nagpakita si Lola sa panaginip ko kahit hindi naman talaga. Ayos! Hindi na ako makapaghintay na yumaman tayo, pare. Nakangiti kong tinignan ang papalubog na araw. Nagpakawala ako ng malalim na paghinga at sa utak ko ay naglaro ang mga bagay na mangyayari kapag naging matagumpay ang gagawin namin ni Ronron. Sigurado ako na magkakaroon kami ng maraming pera kapag dinagsa ako ng mga tao. Nang panahon na yon ay wala akong nararamdamang sundot ng konsensya dahil ang tanging nasa utak ko lamang ay ang kumita ng pera. Matapos naming mag-usap ni Ronron ay umuwi na ako sa bahay. Naabutan ko doon si Lolo Waldo na naghahain ng hapunan. Merong pritong tilapia at ginisang pechay sa lamesa. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Muntik na akong kumain mag-isa at ubusan ka ng pagkain. Saan ka na naman ba nanggaling, ha? Siguro'y magkasama na naman kayo ni Ronron at nagpaplano na naman kayo sa susunod yung gagawin na panloloko sa mga tao. Ano, tama ba ako? Magkasama nga po kami ni Ronron. Pero wala po kaming pinaplanong masama. Pambira naman kayo. Nadala na po ako sa nangyari nung nagbenta kami ng peking alahas kasi muntik na po kami makulong dun eh. Mabuti naman kung ganon. Pero sana ay totoo yung sinabi mo. Dahil sa susunod na manloko ulit kayo ng tao para lang magkaroon ng pera, ay ako na mismo ang magpapakulong sa inyong dalawa. Mga lintik kayo. Hindi kita pinalaki ng ganyan, Vincent. Noon pa man, ay palagi kong sinasabi sa iyo na mas mabuti ng maliit ang perang kinikita natin. Basta hindi galing sa pagnanakaw at panloloko. Huwag po kayo mag-alala, Lolo Waldo. Kasi simula po ngayon, ay magbabago na po ako. Maniwala po kayo. Ikaw, magbabago! Diyos ko po! Bakit ba ayaw niyo maniwala, Lo? Alam niyo po kasi ganito yan eh. Nito pong mga nakaraang gabi, palagi ko na lamang po napapanaginipan si Lola. Hindi na ako nagtaka kung palagi nagpapakita ang lola mo sa panaginip mo. Malamang ay binubungangaan ka niya dahil sa mga desisyon mo sa buhay mo. Hindi po, Lo. Mali po kayo. Ano po kasi, basta, parang may gusto po siyang sabihin sa akin, pero hindi ko po maintindihan. Kaya nga po kanina nagpasama po ako kay Ronron sa sementeryo. Dinalaw ko po rin si Lola at sinabi ko sa kanya na sa susunod po na mapapanaginipan ko siya, ay ayusin na po niya yung pagsasalita niya sa panaginip ko para maintindihan ko po kung ano ba talaga ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Ano naman kaya ang gusto niyang ipahiwatig sa'yo? Hindi ko nga po alam eh. Hayaan niyo, kapag naging malinaw na po ang pagsasalita ni Lola sa panaginip ko, ay kayo po ang unang-una kong pagsasabihan.
Panaginip lang naman yan. Minsan ay walang ibig sabihin ng mga yan. Ang mabuti pa'y umupo ka na rito para makakain na tayo at kanina pa akong nagugutom. Umupo na ako at nagsandok ng kanin at ulam. Lihim akong napangiti dahil alam ko na sa pagkakataon na yon ay naitanim ko sa utak ni Lolo Waldo na merong mensahe na nais iparating si Lola sa akin. Naisip ko na hindi ko pwedeng sabihin ng biglaan kay Lolo na ipinamana sa akin ni Lola ang kakayahan nitong manggamot dahil malaki ang posibilidad na hindi niya ako paniwalaan. Bago ako matulog sa gabing yon, ay inihanda ko na ang sarili ko sa pinakamalaking kasinungalingan na sasabihin ko kay Lolo Waldo. Kahit alam ko na mali ang gagawin ko, ay ipinagdasal ko pa rin sa Diyos ang tagumpay namin ni Ronron. Sinabi ko sa Diyos na maganda ang hangarin ko, kaya ko yun gagawin dahil hindi lang yun para sa akin, kundi maging kay Lolo Waldo na rin. Pangarap ko kasi talaga na huminto na sa pagtatrabaho si Lolo dahil matanda na siya. Ang gusto ko ay nasa bahay lang siya at nagpapahinga. At yun na nga, pagkagising ko kinabukasan ng umaga, ay naghahanda na si Lolo Waldo ng aming almusal. Umarte ako na nakatulala at wala sa sarili nang umupo ako sa hapagkainan. May galunggong pala dyan sa batalan. Linisin mo yon pagkaalis ko at lagyan mo ng asin. Tapos iprito mo na lang. Baka naman kung saan ka pa pumunta ha. Baka makalimutan mo na namang damuho ka. Nadalan ako ng pagkain mamayang tanghali. Hoy! Ba't sandali lang? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit nakatulala ka dyan? Elo, ano kasi, si Lola? Oh, anong tungkol sa lola mo? Napanaginipan ko na naman po siya kagabi. At naging malinaw na po sa akin ang gusto niyang sabihin. Talaga? Ano ba sinabi sa'yo ng lola mo at nagkakaganyan ka? Para ka natuklaw ng ahas sa itsura mo. Lo, hindi po kayo maniniwala. Pero ang sabi po sa akin ni Lola ay kailangan ko pong ipagpatuloy ang nasimulan niya. Ang sabi po niya ibinigay na po niya sa akin ang kakayahan niya sa panggagamot. Tapos nung naalimpungatan po ko, nakita ko po si Lola na nakaupo po sa tabi ko at hinahawakan niya po ang isa kong kamay. Naramdaman ko po na para bang meron po siyang ipinasa sa akin at sigurado po ako na yun po ay ang kakayahan niya sa panggagamot. Ang totoo nga po niyan para pong nararamdaman ko na may kakaiba po sa katawan ko ngayon. Tignan niyo po at nanginginig pa ang mga kamay ko, tignan niyo. Totoo ba yung sinasabi mo, iyo? Tsaka bakit naman ipapamana sa'yo ng lola mo ang kakayahan niyang manggamot? Hindi ba alam naman niya na ayaw mo maging albularyo? Hindi po ako sigurado Pero pakiramdam ko ay gusto po talaga ni Lola na wag mawala sa pamilya natin ang panggagamot. Kaya naisip po niya na ibigay po sa akin yun. Teka, parang niloloko mo naman ako. Posible ba na ibigay ng lola mo ang kakayahan niya sa pamamagitan lamang ng panaginip? Aba, malay po natin. Ewan ko kay Lola. Sa panahon po ngayon, lahat naman po ng imposible, nagiging posible na. Lo, baka ito na po ang panahon para ipagpatuloy ko na simulan ni Lola. Kung noon po, tinanggihan ko po ito. Ngayon, buong puso ko na po itong tinatanggap. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi mo, Vincent. Kilala kita Kapag sa kalokohan, ikaw ang numero 1. Di ko naman po kayo pinipilit na maniwala Pero tignan po muna natin ang mga mangyayari sa susunod na mga araw. Kahit po kasi ako hindi masyadong naniniwala na nasa akin na po ang kakayahan ni Lola sa panggagamot. Umarte ako na parang manghang-mangha habang pinagmamasdan ang aking mga kamay. Pasimple kong sinulyapan si Lolo Waldo at seryoso siyang nakatingin sa kawalan habang tila nag-iisip.
Sa palagay ko, ay napapaisip si Lolo kung totoo ba ang nangyayari at para sa akin ay isa yung magandang bagay. Ibig sabihin ay may malaking posibilidad na darating ang panahon na maging si Lolo Waldo ay mapapaniwala namin ni Ronron sa binabalak naming malaking panloloko sa aming baryo. Nang nakaalis na si Lolo Waldo para magtrabaho, ay siyang pagdating naman ni Ronron. Sigurado ko na kanina pa siya nasa labas at talagang hinintay niyang makaalis si Lolo. O ano, Chong? Kumusta? Nagawa mo na ba yung unang step ng plano natin? Oo, Chong. Sinabi ko na kanina kay Lolo na nagpakita si Lola sa panaginip ko at ipinasa niya sa akin ang kakayahan niya sa panggagamot. O anong nangyari? Napaniwala mo ba ang lolo mo? Base kasi sa naging reaksyon niya kanina, ay mukhang di pa siya naniniwala ng lubusan eh. Siyempre, normal naman yun. Sa una, hindi pa siya talaga maniniwala. Kaya kailangan na kagad nating simulan yung pangalawang hakbang. At ikaw na ang bahala ron. Gawin mo na kagad yun para makapagsimula na ako sa panggagamot. O sige. Ako nang bahala sa bagay na yan. Nakausap ko naman na ang kapatid ko at pumayag naman siya. Basta, bibilang ko raw siya ng sapatos kapag kumita na tayo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Ronron, ay umalis na siya para gawin ang dapat niyang gawin. Kinabahan ako, pero mas lamang ang aking pagkasabik dahil malaki ang tiwala ko sa planong yun ni Ronron. Para sa akin, yun ang pinakamaganda sa mga planong naisip niya kung paano kami magkakapera. Makalipas ang ilang araw, ay nalaman kong gumana ang ginawa ni Ronron. Naging usap-usapan kasi sa aming barangay na nagawa kong pagalingin ang kapatid ni Ronron sa sakit nito. Nagkunwari kasi ang kapatid niya na merong mataas na lagnat at nagdidelirio kahit hindi naman talaga nangyari. Sinabi ni Ronron na pinagaling ko ang kanyang kapatid. Isang hapon, habang nasa bahay ako, ay inilabas ko ang mga gamit ng aking lola sa panggagamot. Nakalagay yon sa isang malaking baul. Sinadya ko na maabutan ako ni Lolo Waldo na pinakikialaman ang mga yon. Kaya nang dumating si Lolo Waldo, ay umupo siya at pinagmasdan ako habang isa-isa kong hinahawakan ang mga gamit ni Lola. Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit mo inilalabas sa mga gamit na yan? Lo, hindi ko po may paliwanag eh. Pero parang tinatawag po ako ng mga gamit ni Lola sa panggagamot. Parang sinasabi nila sa akin na oras na para ako naman ang gumamit sa kanila. Kalat na ngayon dito sa barangay natin. Ang nagawa mong pagalingin ang kapatid ni Ronron. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Paano mo yun nagawa? Lo, ang totoo niyan di ko rin po talaga alam eh. Nung isang araw po kasi, lumapit si Ronron sa akin, umiiyak po siya dahil sobrang taas daw po ng lagnat ng kapatid niya. Nagdidiliri raw po, tapos tumitirik na po ang mga mata. Yun, pumunta po ako sa bahay nila at sobra po akong naawa nang nakita ko po ang kapatid niya. Naalala ko po yung ginagawa nun ni Lola. Hinawakan ko lang po yung ulo ng kapatid ni Ronron at may mga salitang kusang lumabas sa bibig ko. Pagkatapos po nun, aba, parang himala po na nawala ang mataas na lagnat ng kapatid ni Ronron. Siguro nga, ay totoo na ibinigay na sa'yo ng lola mo ang kakayahan niya sa panggagamot. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Pero sa ngayon, ay naniniwala na ako sa'yo, Apo. Huwag ka na kasing magduda, Lo. Sa totoo lang po ayoko naman talagang maging albularyo. Pero nung kinausap po ako ni Lola sa panaginip ko, ay doon ko na po naintindihan na kailangan merong magpatuloy ng ginagawa niya. At dahil ako nag-iisa niyang apo na nakasama niya ng matagal, dapat ako pong gumawa nun. Ano na ang plano mo ngayon? Kayo po, Lo. Sa tingin niyo po, ano po ba dapat kong gawin ngayon? Ano ba nasa utak mo ngayon, Apo? Iniisip mo ba na dapat manggamot ka na? Opo, yun lang po kasi ang nakikita kong dahilan.
kung bakit po ipinagkatiwala talaga ni Lola sa akin ang kanyang kakayahan. Para sa akin, ay huwag ka munang magpadalos-dalos. Pag-isipan mo kung kaya mo ba talagang gampanan ang tungkulin na yan. Tandaan mo na kapag sinimulan mo na yan, ay habang buhay mo nang gagawin yan. Kagaya na lamang ng ginawa ng lola mo, na simula nang natuto siya na manggamot ng mga may sakit, ay hindi na siya huminto. Hanggang sa kamatayan niya, ay isa pa rin siyang albularya. Tama po kayo, Lolo Waldo. Hindi ko po dapat madaliin ang lahat. Hindi po tama na magpapadalos-dalos ako. Hayaan niyo po. At sa pagkakataong ito, ay susundin ko po ang sinabi niyo. Ngumiti ako kay Lolo Waldo. Marahan siyang tumango at saka siya nagtungo sa maliit naming kusina para magluto ng aming hapunan. Nang sandaling yon, ay sigurado na ako na magiging matagumpay ang plano namin ni Ronron. Hindi na ako makapaghintay na dagsain ako ng mga taong mapapaniwala ko na isa akong totoong albularyo. Kinabukasan, nagulat ako nang pag-alis ni Lolo Waldo ay may mga taong dumating para magpagamot sa akin. Kinabahan ako dahil hindi ako handa. Mabuti na lamang at dumating si Ronron. Isinarado niya ang pinto ng bahay namin at saka kami nag-usap ng pabulong. Ano nangyayari, Ronron? Bakit ang daming tao na nagpunta rito ngayon para magpagamot? Hindi ba? Ang sabi ko, maganda ka sa mga mangyayari sa susunod na araw. Sa tingin ko, marami na talagang nakaalam na napagaling mong kapatid ko. Siyempre, alam nila na apo ka ng pinakamagaling na albularya dito sa atin. Kaya may tiwala kagad sila na magaling ka rin. Sinabi ko naman kay Lolo na hindi ako magpapadalos-dalos sa desisyon ko na magiging albularyo ko. Ano kaya kung paalisin muna natin yung mga tao sa labas? Pauwiin na lang muna natin sila. Hindi natin pwedeng gawin yun, siraulo ka ba? Baka magduda sila sa kakayahan mo. Hindi ba naiisip? Ito na ang hinihintay nating mangyari. Hindi natin to pwedeng palampasin. Ano ang gagawin natin? Hindi nga sabi ako handa Paano ko sila gagamutin? Nakikita mo naman siguro kung paano manggamot ang lola mo dati, di ba? Gawin mo lang yung ginagawa niya. Ikaw nang bahala ron. Basta't ang importante, mapaniwala mo sila na totoo ang panggagamot mo. Ikaw, anong gagawin mo? Alangan naman na ako lang ang kikilos dito. Alangan naman na pabayaan kita. Siyempre, tutulungan kita, no? Ako ang bahala sa mga tao sa labas. Aayusin ko ang pila, saka bibigyan kita ng sapat na oras para makapaganda. Ilang minuto ba ang kailangan mo para maihanda mga gamit mo? Siguro kahit mga 5 minuto pwede na yun. Sige. 5 minuto. Basta ayusin mo ang setup mo. Yung kapag pumasok sila rito, ay mararamdaman kagad nila na isa kang tunay na albularyo. Oo na. Ako nang bahala rito. Sige na, lumabas ka na para makapagsimula na ako. Nagmamadaling lumabas si Ronron. Agad kong isinarado ang pinto. Narinig ko na sinabi ni Ronron sa mga tao na maghahanda lang ako at maya-maya rin ay magsisimula na ako sa panggagamot. Bigla akong kinabahan ng mga sandaling yon. Alam ko naman na normal lang yon dahil yun ang unang beses na magpapanggap akong albularyo. Pero hindi na ako pwedeng umatras. Hindi ko pwedeng sayangin ang mga ginawa namin ni Ronron para lang puntahan ako ng mga taong may sakit. Mabilis akong kumilos. Inilabas ko ang baul ng mga gamit ni Lola sa panggagamot. Ang iba ay inilagay ko sa lamesa na nasa gitna ng aming sala. Isinuot ko rin ang ilang medalyon na naroon para mas magmukhang kapanipaniwala ang aking pagpapanggap. Nagtupi rin ako ng bandanang pula at itinali ko yun paikot sa aking noo gaya ng mga nakikita kong albularyo sa pelikula. Hindi nagtagal ay binuksan ko na ang pinto at nakataas ang noo na tinignan ko ang mga taong nasa harapan
ng aming bahay. Ayos! Mukhang handa ng manggamot ang susunod na pinakamagaling na albularyo sa ating barangay. Pasensya na po kung pinaghintay ko kayo ng ilang minuto. Pero sisiguraduhin ko na sulit po ang inyong paghihintay dahil kayo ay pagagalingin ko sa inyong mga karamdaman. Basta't maniwala lamang kayo sa aking kakayahan at kapangyarihan. Ronron, sino ang una kong gagamutin? Ito. Si Aling Malu. Ang sabi niya ay 1 linggo niya nang hindi na igagalaw ang mga daliri sa kaliwa niyang kamay. Halika, Aling Malu. Pumasok ka sa aming bahay para masimulan ko na ang panggagamot ko sa iyong kamay. Umupo ako sa upuang nasa sala. Maya-maya pa ay pumasok si Aling Malu kasama si Ronron. Umupo si Aling Malu sa harapan ko at hinawakan ko ang kanyang kanang kamay. Nararamdaman ko na kagad na may mga ugat na naipit sa kamay mong ito. Vincent, hindi yung kanang kamay ni Aling Malu may problema. yung kaliwang kamay niya. Ganun ba? Nagkamali lang. Pero nararamdaman ko, ang kanang kamay niya ay magkakaroon din ng problema. Kaya kailangan magamot na kagad to sa lalong madaling panahon para maagapan. Medyo kinabahan ako dahil nagkamali ako. Pero mabuti na lang at naging mabilis ang isip ko ng mga sandaling yon at nakagawa kagad ako ng palusot. Sa palagay ko ay hindi nakahalata si Aling Malu sa pagkakamali ko na yon. May kinuha akong itim na bato sa baul ni Lola at idinampi-dampi ko yon sa kaliwang kamay ni Aling Malu. Pumikit ako, saka umusal ako ng gawa-gawang orasyon. Linggaga, linggaga, may ka. Linggaga, linggaga, may ka. Sabayan niyo ako, Aling Malu, para mas maging epektibo ang orasyon. Tila mga utu-utong sumabay sina Ronron at Aling Malu sa peking orasyon ko. Makalipas ang ilang sandali, ay nagkunwari akong humihingal. Ayos na. Tapos ko na po kayong gamutin. Asahan niyo, Aling Malu, na makalipas lamang ang ilang araw, ay maigagalaw niyo na po ng mabuti ang mga daliri niyo. Kung hindi pa rin niyang gumaling, ay bumalik na lang kayo rito sa akin. Labis na nagpasalamat si Aling Malu sa akin. Si Ronron ang naningil sa kanya. Nang lumabas na si Aling Malu, ay tuwang-tuwa kaming nag-appear ni Ronron. Ayos! Ang sarap sa pakiramdam na meron na tayong buhay na mano. Sa tingin mo ba, naniwala si Aling Malu sa ginawa ko? Oo naman. Nakita mo naman na mangiyak-ngiyak pa nga siya habang nagpapasalamat sa'yo eh. Pero Chong, grabe ka. Ang galing mo. Hindi ko akalain na meron ka palang alam na orasyon. Sira ulo, hindi orasyon yun. Gawa-gawa ko lang yun. Binaligtad ko lang yung mga salitang gagaling ang kamay mo. Anak ng putya, oo. Napakahusay mo talaga. Pati ako na paniwala mo eh. Siyempre, kailangan ko talagang galingan para mas marami maniwala sa atin. O sige na. Mamaya na tayo mag-usap. Papasukin mo na yung susunod para matapos na tayo rito. Masayang lumabas si Ronron para tawagin ang susunod na magpapagamot. Maging ako ay masaya rin dahil naging maayos ang unang nagpagamot sa akin. Hindi nagtagal ay naging sunod-sunod na ang mga taong ginamot ko sa araw na yon. At habang umuunti ang mga tao sa labas, ay siyang pagdami naman ng perang napapasakamay namin ni Ronron. Bago sumapit ang tanghali, ay natapos na ako sa aking ginawang panggagamot. Binilang namin ni Ronron ang aming kinita ng araw na yon at nagkasundo kami na 60% ang sa akin habang 40% naman ang kay Ronron. Ayos tong bago nating racket, Chong. Biruin mo, unang araw pa lang ay malaki-laki na ang kinita natin. Paldo agad. Sigurado ako na sa mga susunod pang araw ay mas lalaki pa ang kikitain natin.
Pero sigurado ka ba na kahit hindi totoo yung mga ginawa kong panggagamot sa kanila gagaling pa rin sila? Oo naman. May mga sakit kasi na gumagaling ng kusa kahit hindi naman gamutin. At kapag gumaling sila, iisipin nila na ikaw talagang may gawa nun. Kaya huwag ka nag-iisip ng kung ano-ano. Basta't relax ka lang. Sabagay, tama ka sa sinabi mo. Saka talagang makakapag-relax ako. Kasi sa perang hawak ko ngayon. Hoy ikaw bumili ka agad ng bigas at ulam nyo Baka naman kung ano-ano ulit ang bilin mo. Kahit hindi mo sabihin sa akin yan, gagawin ko yan. Saka, naisip ko na mag-ipon ako para kung sakaling kailangan na nating itigil to, meron pa rin akong pera, di ba? Mukhang maganda yung naisip mo Sa tingin ko ganyan din ang gagawin ko. Mag-iipon din ako. Pero paano pala si Lolo Waldo? Anong paano si Lolo Waldo? Hindi ba? Hindi pa niya alam na nagsimula ka na sa panggagamot? Oo nga, panigurado magugulat yun. Lalo na't sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko muna kung manggagamot na ba ako o hindi pa. Pero ako na ang bahala sa kanya, huwag ka na mag-alala. Tsaka wala na rin naman siyang magagawa kasi nasimulan ko na O sige, ikaw na ang bahala sa kanya. O paano, aalis na muna ako. Malapit na rin mag-alas 12 ng tanghali. Kaya kailangan ko nang bumili ng pagkain namin. Basta bukas ay babalik ulit ako rito. At baka may mga magpapagamot na naman sa'yo. O sige, ingat ka. Salamat. Nang nakaalis na si Ronron, ay muli kong binilang ang perang kinita ko. Napakasaya ko ng araw na yon dahil hindi ko inasahan na ganun kalaki ang kikitain namin sa loob lamang ng ilang oras. Sigurado ako na kung araw-araw ay ganung halaga ng pera ang mapapasa kamay ko, hindi magtatagal ay magagawa ko ng pahintuin si Lolo Waldo sa pagtatrabaho para makapagpahinga na siya. Naisip ko na magtungo sa bayan para makabili ako ng mga pangangailangan namin ni Lolo Waldo. Bumili ako ng mga dilata at isang buong litsyong manok para pang ulam namin. Nang nakauwi na ako, ay inayos ko sa kusina ang mga pinamili ko. Pagsapit ng hapon, ay dumating na si Lolo Waldo at baka sa mukha niya ang pagod. Umupo siya at inutusan niya akong ikuha siya ng tubig. Agad naman akong tumalima at pagkabigay ko ng isang baso ng tubig kay Lolo, ay mabilis niya yung inubos. Sandali nga. Totoo ba narinig kong usap-usapan habang pauwi ako rito? Ano pong usap-usapan, Lo? Na nagsimula ka ng manggamot. Ang sabi sa akin ng mga tsismosa sa labas ay ang dami raw taong nagpagamot sa'yo kaninang umaga. Yun po ba? Opo, Lo. Totoo po yun. Oh, ang akala ko ba'y pag-iisipan mo muna na mabuti ang bagay na yan. Ang sabi mo pa, ayaw mong magpadalos-dalos ng desisyon. Ganyan ba yung hindi nagpapadalos-dalos? Sige nga. Lo, hindi ko na po kasi nagawan tanggihan yung mga taong nandito kanina. Nagmamakaawa pa nga po yung iba na gamutin ko sila kasi hirap na raw po sila sa sakit nila. Kung nakita mo lang sana sila kanina, Lo, maaawa ka talaga sa kanila. Pero sana, hindi ka nagpadala sa awa mo sa kanila. Sana ay tumanggi ka muna. Sa ginawa mong yan, ay parang sinabi mo na rin na habang buhay ka ng magiging albularyo. Kaya mo bang pangatawanan yon? Oo naman po, Lo. Hindi po ba si Lola, hanggang sa huling hininga niya, ay isa pa rin siyang albularya? Ewan ko sa'yo. Sana lang ay hindi mo pagsisihan yung desisyon mo. Hindi sa'yo kung sundan mo ang yapak ng lola mo. Pero ang gusto ko ay sigurado ka talaga na gusto mong gawin yan. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Kasi sigurado na po talaga ako na gusto ko pong maging albularyo. Ang mabuti pa po, Lo, magpalit na po kayo ng damit nyo at baka matuyuan pa po kayo ng pawis niyan eh. Napailing si Lolo Waldo nang tumayo siya. Hindi pa man siya nakakaakbang nang bigla siyang tigilan. Napansin ko na nakatingin siya sa mga delata na nasa kusina. Aba, saan galing ang napakaraming dilata na yun? Namigay ba si Mayor ng grocery kanina? Hindi po, Lo.
Binili ko po ang mga yan sa bayan kanina. Saka, meron na rin po tayong ulam. Bumili po ako ng lityong manok. At saan ka kumuha ng pera na pambili ng mga yan? Sandali lang. Huwag mong sabihin na siningil mo ng malaki yung mga nagpapagamot sa'yo kanina. Ganun na nga po. Ang ibig po sabihin siningil ko nga po sila pero hindi naman po malaki. Marami lang po talaga ang nagpagamot kanina kaya medyo malaki po ang nakuha kong donasyon. Saka yung iba po sa kanila, sila na po yung kusang nagbigay sa akin ng bayad Sinasabi ko sa'yo, Vincent, huwag mong gawin negosyo ang kakayahan mong manggamot na ibinigay sa'yo ng lola mo. Dahil nung buhay pa ang lola mo, ay hindi siya naniningil ng malaki. Kung ano lang ang kayang ibigay ng tao, ay buong puso niyang tinatanggap. Kapag nalaman kong inaabuso mo ang pangangailangan ng mga tao sa kakayahan mo, ay papatigilin talaga kita sa panggagamot na yan. Ang dami niyo naman po agad sinabi, Basta't ang importante po ay makakatulong na po ako sa inyo at sa mga gastusin dito sa bahay sa malinis po na paraan. Hindi po ba? Yun ang isa sa mga gusto nyo, ang kumita po ako ng pera nang hindi nanloloko ng tao. Oo nga, pero ayoko rin na nang aabuso ka. Tandaan mo, may karma ang ganong gawain. Oo, sige na ho. Alam ko po ang gusto nyo sabihin at naiintindihan ko po kayo, Sige na ho, magpalit na po kayo ng damit. Matalim akong tinignan ni Lolo Waldo bago niya hinubad ang kanyang damit. Ngumiti naman ako sa kanya para ipakita na wala akong ginagawang masama. Matapos yun, ay nagtungo na ako sa kusina para makapagsaing na ako. Umiwas muna ako sa pakikipag-usap kay Lolo Waldo dahil may hinala ako na nagdududa na siya na meron akong ginagawang mali. Sa mga nagdaang araw ay palaging may nagpupunta sa bahay para magpagamot. Gaya ng nakasanayan, si Ronron ang unang umaharap sa mga tao at ako naman ang nanggagamot. Unti-unti akong nakilala, hindi lang sa barangay namin, kundi sa mga kalapit na lugar namin dahil sa aking ginagawa. Marami ang nagkaroon ng tiwala sa akin dahil apo ako ng namayapang mahusay na albularya. May mga bumalik at nagsabing napagaling ko sila. Hindi ako makapaniwala kasi kahit hindi totoong panggagamot ang aking ginagawa, ay meron pa rin gumaling. At nang dahil doon, ay patuloy ang pagpasok ng pera sa amin ng kaibigan kong si Ronron. Hindi ko na naging problema pa si Lolo Waldo dahil tila tinanggap na niya na isa na talaga akong albularyo. Isa pa, sa tuwing nanggagamot ako ay wala siya sa bahay dahil nasa trabaho siya. Kaya naman, hindi niya nakikita na hindi totoo ang panggagamot na ginagawa ko. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, ay dumating si Ronron. May dala siyang isang bote ng alak at pulutan. Aniya ay nais niyang ipagdiwang ang unti-unting pagiging kilala ko bilang mahusay na albularyo sa aming lugar. Sa loob ng bahay kami uminom. At habang nag-iinom kami, ay lumapit si Lolo Waldo sa amin. Hoy, kayong dalawa! Lalabas lang ako Bibili lang ako ng katol at napakalamok ngayon. Sige po, mag-iingat po kayo. Nang lumabas na si Lolo Waldo, ay doon na kami nakapag-usap ni Ronron ng malaya. Grabe, Chong. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari sa atin ngayon. Aba, biruin mo. Araw-araw ay ang laki ng perang kinikita natin. Aldo-paldo. Sinabi mo pa. Ang laking tulong sa pamilya ko ng kinikita natin, Chong. Alam mo ba, na nabayaran na namin ang lahat ng utang namin sa tindahan? Wala na, zero balance na. Ako naman, araw-araw na masarap ang ulam namin ni Lolo. Tapos nakakapag-ipon pa ako. Kapag talaga malaki na ang naipon ko, papahintuin ko na si Lolo Waldo sa pagtatrabaho para hayahay na lang siya dito sa bahay namin.
Sana talaga walang makaalam ng ginagawa natin panloloko sa mga tao. Pero aminin mo, Chong, ito ang pinakamagandang ginawa natin sa buong buhay natin, di ba? Sumasang-ayon ako sa sinabi mong yan, Chong. Sa kanung una, ang akala ko talaga mahihirapan ako magpanggap na isang albularyo Pero hindi pala. Sobrang dali lang pala, lalo na at maraming mga may sakit na desperadong gumaling. Kahit nga si Lolo Waldo ay paniwalang paniwala na ibinigay ni Lola sa akin yung kakayahan niyang manggamot. Grabe, Chong. Sa tingin ko, pwede na nga ako maging artiste kasi ang galing kong umarte. Napahinto ako sa pagsasalita nang napansin ko na nanlalaki ang mga mata ni Ronron. Nakaawang ang bibig niya at bakas sa mukha niya ang takot. Oh, ano nangyayari sa'yo? Tinamaan ka ba ng alak? Hoy, huwag kang umarte ng ganyan. Di pa nga natin nakakalahati yung bote. Vincent, si Lolo Waldo mo. Si Lolo? Anong tungkol sa kanya? Nasa may pintuan siya. Paglingon ko ay nagulat ako dahil nakatayo si Lolo Waldo sa pintuan. Matalim ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at malakas niya akong binatukan. Aray ko! Lolo naman! Bakit ba kayo nananakit? Walang hiya ka! Mabuti na lamang pala't bumalik ako kasi nakalimutan ko yung wallet ko. Dahil kung hindi, ay hindi ko maririnig ang lahat ng mga pinagsasasabi mong damuho ka! Vincent, Chong, labas muna ako, uuwi na ako. Walang uuwi! Hindi ka pwedeng umuwi, Ronron. Dito ka lang. Dahil magkasabwat kayo itong tarantadong Vincent na ito sa kaloko ang ginawa ninyo. Lo, teka lang naman, magpapaliwanag ako. Ano pa bang paliwanag ang kailangan ko marinig, ha? Sapat na ang mga lumabas sa bibig mo. Malinaw na nagpapanggap kang albularyo para manloko ng mga tao at kumita ng pera. Hindi mo na talaga ako binigyan ng kaihiyan. Lo, wag naman po kayo sumigaw. Baka mamaya may makarinig sa inyo Wala akong pakialam kung may makarinig sa mga sinasabi ko. Mas maganda nga yun para malaman ng mga tao rito ang kalokohan ninyong dalawa. Hindi ba kayo nakukonsensya sa ginagawa nyo, ha? Paano nyo naaatim na gastusin ang perang galing sa panluloko nyo sa mga tao? Pero Lo, isipin nyo nilang po yung perang kinikita ko sa ginagawa namin ni Ronron. Malaki po yung natutulong nun sa atin, ha? Malay nyo po, makapagpatayo na po tayo ng sarili nating negosyo. Baka nga po yun ang maging dahilan para makaahon po tayo sa hirap Hindi ko gustong makaahon sa hirap sa maruming paraan. At seryoso ako sa sinasabi ko, Vincent. Kaya kitang ipagkanulo sa mga tao. Kapag hindi pa rin kayo tumigil, malalaman ng lahat na isa kang peking albularyo at wala akong pakialam kung balikan kayo ng lahat ng naloko ninyo. Matapos yun, ay muling lumabas si Lolo Waldo. Nababahalang nagkatinginan naman kami ni Ronron. Kasalanan mo to, pare. Tuloy-tuloy ka kasi sa pagsasalita kanina Malay ko ba nababalik si Lolo? Ano nang gagawin natin ngayon? Titigil na ba tayo? Hindi ko alam, Chong. Magulo pa ang utak ko ngayon Kailangan natin pag-isipan to na mabuti. Nagsalin ako ng alak sa aking baso at dire-diretso ko yung inubos. Hindi ako makapaniwala na malalaman kagad ni Lolo Waldo ang lahat. Kinabahan ako dahil sigurado ko na gagawin talaga ni Lolo ang sinabi niya kapag ipinagpatuloy ko ang pagpapanggap ko bilang isang albularyo. Kinabukasan ay hindi ako kinausap ni Lolo Waldo hanggang sa umalis siya ng bahay para magtrabaho. Hindi nagtagal ay dumating si Ronron at nag-usap kami sa loob ng bahay. Nakita ko yung nakapaskil dun sa bakod nyo Nakalagay na hindi ka muna manggagamot. Mukhang nakapagdesisyon ka na pala. Naisip ko kasi na sa ngayon ay mas mabuti na sundin muna natin si Lolo Waldo. Kailangan na isipin niya na itinigil ko na ang pagiging peking albularyo ko. Tama bang pagkakaintindi ko?
Ang ibig mo bang sabihin ay pansamantala lang tayong titigil? O, kahit isang buwan lang, magpahinga tayo. Pagkatapos, sa ibang lugar na tayo manggagamot. Hindi na dito, para hindi malaman ni Lolo ang ginagawa natin. Sasabihin ko na lang na may trabaho na ako sa bayan. O sa kung saan lugar. Para hindi siya magtaka kapag araw-araw akong umalis. Maganda nga yung naisip mo, Chong. Talagang ayaw mong pakawalan ng pagiging peking albularyo mo, ha? Siyempre, ang laki kaya ng kinikita natin dito. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Ronron, ay may narinig kaming kumatok sa may pinto. Kinabahan ako dahil baka si Lolo Waldo yun at narinig na naman niya ang pinag-usapan namin ni Ronron. Tumayo ako para buksan ang pinto. Nakahinga ko ng maluwag dahil hindi si Lolo Waldo ang naroon, kundi isang lalaki na sa tansya ko ay nasa 40 na ang edad. Matangkad siya at malaki ang katawan. Makapal ang bigote at balbas niya. Sa bihis niya ay masasabi ko na may kaya siya sa buhay. Sino po kayo? Ano pong kailangan nyo? Ako si Amado. Nandito ako para kausapin ang kilalang albularyo na si Vincent. Ako po ang hinahanap nyo. Ako po si Vincent. Pero hindi po muna ako nang gagamot sa ngayon eh. Sa ibang albularyo na lang po kayo magpunta. Marami na akong pinuntang albularyo at lahat sila ay di napagaling ang sakit ng aking asawa. Marami rin na nagsabi sa akin na ikaw ay apo ng pinakamahusay na albularya. Kaya sigurado ko na gaya niya ay mahusay ka rin. Totoo po ang huli niyong sinabi pero pasensya na po talaga. Nagpapahinga po muna ako sa panggagamot. Magbabayad ako ng malaking halaga sa oras na mapagaling mo ang aking asawa. Magkano po bang kaya niyong ibayad, Sir Amado? Ano ka ba naman, Ronron? Bakit ka nakikisali sa usapan namin? Narinig ko yung salitang malaking halaga eh. 200,000 piso. Yan ang makukuha mo sa sandaling mapagaling mo ang aking asawa. O kahit mapabuti mo man lang ang kanyang kondisyon. Napalunok ako. Nanlamig ang buong katawan ko sa halaga na sinabi ni Amado. Sinabi ko kay Amado na sandali lang dahil kailangan naming mag-usap ng kaibigan ko. Isinarado ko ang pinto at nagtungo kami ni Ronron sa kusina para siguradong hindi kami maririnig ni Amado. Pare, 200,000 peso sesyon. Napakalaking pera nun, pare, para sa isang taong gagamutin mo. Pero hindi ba? Ang sabi ni Lolo, kapag hindi pa tayo tumigil, ay sasabihin niya sa mga tao na isa akong peking albularyo. Alam mo naman ang mangyayari sa atin dalawa kapag ginawa yun ni Lolo, di ba? Maraming magagalit sa atin at baka palayasin pa tayo rito sa barangay natin. Pero Chong, mukhang di naman taga rito yung Amado na yun eh. Sa ibang lugar naman tayo manggagamot eh. Hindi na yung malalaman ni Lolo Waldo. Saka isipin mo yung perang ibabayad sa atin, Chong. Uulitin ko 200,000 pisong tumataginting yun. Isipin mo magagawa ng ganong kalaking halaga. Sa bagay, para sa mga kagaya nating mahihirap, ay malaki na ang perang yon. Pwede na kami makapagsimula ni Lolo ng isang maliit na negosyo. Tama ka dyan. At baka ang perang yun pa ang maging daan para tumigil na tayo sa ginagawa natin panluloko sa mga tao. Ano, Chong? Sige na, pumayag ka na. Last na to. Pagkatapos ito, magbabagong buhay na tayo. Sige. Sa tingin ko tama ka. Tatanggapin ko na ang alok ni Sir Amado. Yan! Ganyan nga! Tara, harapin na natin ulit si Sir Amado at baka biglang umalis yun. Nag-ipon muna ako ng lakas ng loob bago ko muling binuksan ang pinto. Ngumiti ako ng malaki kay Amado. Pasensya na po kayo kung pinaghintay namin kayo, Sir Amado. Pumasok po muna kayo at dito po natin pag-usapan sa looban lahat. Walang imik na pumasok si Amado. Umupo siya sa pang-isahang upuan habang kami ni Ronron ay magkatabi sa mahabang upuan.
Ang totoo po niyan, ay nakapahinga po talaga ako sa panggagamot sa ngayon. Itong mga nakaraang araw po kasi talagang napakarami po na nagpapagamot sa akin. Siyempre, tao lang din naman po ako at nakakaramdam din ako ng pagod. Kailangan ko rin po kasi na magpahinga paminsan-minsan. Ikikwento mo na lang ba ang buhay mo? Hindi ako interesado sa bagay na yan. Ang gusto kong malaman ay kung kaya mo bang kamutin ang aking asawa. Pasensya na po. Nagpaliwanag lang po ako ng konti kung bakit kanina tumanggi po ako sa inyo. Pero, ano po ba ang sakit ng asawa nyo? Hindi ko alam. Isang buwan na siyang hindi makabangon sa kanyang higaan. Bigla na lang nanghina ang kanyang katawan. Kaya kung handa kang gamutin siya, ay kailangan mo na sumama sa akin sa aming bahay. Hindi ko kasi siya maaaring ibiyahe papunta rito dahil baka mas mapagod siya at kung ano pang mas malalang mangyari sa kanya. Wala naman pong problema kung sasama po ako sa inyo. Kami po pala ng kaibigan ko. Hindi ko po kasi pwedeng hindi siya kasama kasi siya po ang parang assistant ko eh. Pero, sagot niyo po ba ang pamasahe at pagkain namin? Ayos lang po ba yun sa inyo? Hindi problema rito ang pera. Kahit dagdagan ko pa ang 200,000 piso na sinabi ko kanina, ay walang kaso sa akin. Basta, mapagaling mo lang ang aking asawa. Pasimple kaming nagkatinginan ni Ronron. Alam kong iisa ang tumatakbo sa utak namin. Talagang mayaman si Amado dahil handa siyang magbayad ng kahit ganong kalaking halaga para lang gumaling ang kanyang asawa. Kung ganun po pumapayag na po akong gamutin ng asawa nyo. Huwag po kayong mag-alala kasi gagawin ko po ang lahat para gumaling siya. Kailan po pala kami pupunta sa bahay niyo, Sir Amado? Sa lalong madaling panahon, kung pwede sana ay ngayon na, isasama ko na kayo sa bahay ko ngayong araw na ito. Talaga po palang nagmamadali kayo, no? Bakit? Dapat ba hindi ako magmadali kung buhay ng asawa ko nakasalalay dito? Sabi ko nga po. Sige po, sasama na po kami sa inyo ngayon. Bigyan nyo lang po kami ng konting oras para maihanda po mga dapat naming dalhin. Hihintayin ko na lang kayo sa labas. Ayoko rito sa loob. Masyadong masikip at mainit. Matapos yun, ay lumabas na si Amado ng bahay at muli kaming nagkaroon ni Ronron ng pagkakataon upang makapag-usap. Nabigla naman ako sa mga pangyayari. Hindi ko akalain na ngayon na tayo aalis. Hindi man lang ako makakapagpaalam kay Lolo Waldo. Hindi ba? Dapat lang na hindi ka magpaalam sa kanya kasi baka mamaya niyan magduda siya sa kung saan tayo pupunta. Malaki rin ang posibilidad na pigilan niya tayo. Oo nga no. Sa bagay, may punto ka sa mga sinabi mong yan. Mas okay kung aalis tayo nang wala rito si Lolo Waldo. Mag-iiwan na lang ako ng sulat sa kanya para hindi siya mag-alala kapag umuwi siya rito nang wala ako. Tama, ganyan nga gawin mo. Teka, uuwi muna pala ako sa amin. At mag-i-empake rin ako ng mga dadaling ko. Di kasi natin alam kung ilang araw tayo ron, di ba? Hinayaan ko na si Ronron na umuwi sa kanila. Habang ako naman ay nagmamadaling nag-empake ng mga dadalhin ko. Matapos yun, ay gumawa na ako ng sulat para kay Lolo Waldo. Inilagay ko sa sulat na magtutungo ako sa Maynila kasama si Ronron para maghanap ng maayos na trabaho. Iniwanan ko sa lamesa sa kusina ang sulat upang madali yung makita ni Lolo Waldo. Hindi nagtagal ay lumabas na ako dala ang isang bag. Maya-maya pa ay dumating na rin si Ronron at magkakasama na kaming nagpunta sa kinaroroonan ng kotse ni Amado. Naunang sumakay si Amado habang ako naman ay pumuesto sa unahan. Si Ronron ay mag-isa sa huli ang upuan ng kotse. Nang umandar ang kotse, ay bigla akong kinabahan dahil yun ang unang beses na magtutungo kami ni Ronron sa ibang lugar upang maggamot. Habang nagmamaneo si Amado, ay tahimik lang siya. Seryoso ang mukha niya at nakatuon ang kanyang mga mata sa kalsada. Kakaiba ang presensya niya. Yung tipo bang parang hindi namin siya pwedeng biruin ni Ronron. Alam ko na ganun din ang pakiramdam ni Ronron kay Amado.
Kaya sa buong biyahe ay tahimik siya na kagaya ko. Hapon na nang nakarating kami sa isang baku-bakong daan. Lumiko kami sa isang makipot na daan, papasok sa isang kagubatan. Napakaganda ng paligid, pero parang merong kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Makalipas ang ilang sandali, ay inihinto ni Amado ang sasakyan. Sa unahan namin ay merong mababaw na ilog. Hanggang dito na lang ang kaya ng sasakyan ko. Hindi nito kayang tumawid sa ilog. Kailangan natin maglakad ng 10 minuto bago natin marating ang bahay ko. Wala pong problema. Sanay naman po kami sa lakaran eh. Sige na, bumaba na kayo at dalhin nyo na mga gamit ninyo. Agad kaming tumalima ni Ronron. Pagkababa namin ng kotse, ay agad na sumunod si Amado. Nauna siyang naglakad habang nasa likuran niya kami. Panay ang linga ko sa paligid. Hindi ko kasi akalain na nasa ganun lugar nakatayo ang bahay ni Amado. Matapos ang ilang minutong paglalakad, ay natanaw na namin ang isang malaking bahay na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Nang nalapitan na namin yon, ay binuksan ni Amado ang pinto gamit ang isang susi. Pagpasok namin sa bahay, ay namangha ako sa laki nun. Walang masyadong gamit at medyo maalikabok ang paligid. Pasensya na kayo kung magulo at madumi ang aming bahay. Ang asawa ko kasi na si Belinda ang palaging naglilinis dito. Pero nandapuan siya ng kakaiba niyang sakit, ay hindi na nalinisan ang bahay namin. Kaya talagang napabayaan na ito. Ayos lang po, Sir Amado. Hindi ba, sabi nga kahit madumi ang bahay, basta tao nakatira. Manahimik ka nga, Ronron. Walang ganong kasabihan. Ay, sorry, wala ba? Parang may narinig kasi akong ganun Yung pinto sa kaliwa niyo ang magiging kwarto niyo. Alam ko napagod kayo sa biyahe, kaya magpahinga na muna kayo. Mamayang gabi, pagkatapos natin maghapunan, ay ipapakita ko sa inyo ang aking asawa. Kung may kailangan kayo, ay huwag kayo mahihiyang magsabi sa akin. Oo, maraming salamat po sa inyo, Sir Amado. Tinungo namin ni Ronron ang pintong itinuro sa amin ni Amado. Binuksan ko ang pinto at pumasok kami roon. May isang malaking kama at malaking cabinet doon. Sa tingin ko, ay inihanda talaga ni Amado ang silid na yon dahil malinis yon. Ibinagsak ni Ronron ang katawan niya sa kama na para siyang isang bata. Grabe! Ang lambot ng kaman to, Chong! Ang yaman pala talaga ni Sir Amado, no? Ang laki ng bahay niya. Kaya hindi nakapagtataka na kaya niya magbayad ng 200,000 pesos sa atin. Hinaan mo nga yung pagsasalita mo. Baka mamaya marinig niya tayo eh. Ano ka ba? Wala ka talagang alam sa mga ganitong malaking bahay, no? Yung mga kwarto dito, panigurado na soundproof. Gusto mo sumigaw pa ako dito eh. Baliw ka. Sige, sumigaw ka. Para kapag hindi pala to soundproof, ay masipa ka palabas ni Sir Amado. Pero seryoso, Chong. Parang parang kinakabahan ako. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito sa gagawin natin. Normal lang yan. Ngayon lang din kasi tayo babayaran ng ganong kalaking halaga. Basta, Chong, galingan mo ang pag-arte ha. Kailangan makumbinsi natin si Sir Amado na isa ka talagang totoong albularyo. Sa pangayan sa problema ko eh. Di ba sabi ni Sir Amado, ay babayaran niya lang tayo kapag napagaling ko yung asawa niya. O kaya ay naging mabuti kahit papano ang pakiramdam nun. Hindi to kagaya ng mga nagpagamot sa bahay namin na pagkatapos kong gamutin ay nag-aabot kagad ng pera. Saka na natin yung problemahin. Ang isipin muna natin ay yung performance na gagawin mo. Pero, pwede bang matulog na muna ako? Ay, nako. Napagod ako sa biyahe natin, Chong. Bahala ka sa buhay mo. Ako naman, lalabas lang ako saglit. Saan pupunta? Sa labas, maglalakad-lakad lang. Hindi na nagsalita si Ronron at umayos na siya ng pagkakahiga. Ako naman ay lumabas ng kwarto. Pinagmasdan ko ang kabuuan ng bahay at kahit puno ng alikabok ang paligid, ay masasabi ko
na maganda pa rin yon. Lumabas ako ng bahay at naglakad ako sa paligid. Napakaraming matataas na puno at mga ligaw na halaman. Maliwanag pa ng mga oras na yon, kaya malakas ang loob kong maglakad ng mag-isa. Isa pa, sigurado ako na hanggat natatanaw ko ang bahay ni Amado ay hindi ako maliligaw. Sa gitna ng aking paglalakad ay napahinto ako. Ano yun? Ang baho ah! Parang amoy patay na daga. Hindi ko alam kung bakit hinanap ko pa ang pinanggagalingan ng napakabahong amoy. Hanggang sa nakita ko sa likod ng isang puno ang nabubulok na bangkay ng isang baboy ramo. Wakwak ang kanyang tiyan at pinagpipiestahan na siya ng mga langaw at uod. Natakot ako at napaatras. Napasigaw ako dahil sa gulat nang bumangga ang likod ko sa isang tao. Paglingon ko ay nakita ko si Amado. Sir Amado, kayo lang po pala. Grabe, ginulat niyo po ako ah. Anong ginagawa mo dito? Ang akala ko ba ay nagpapahinga na kayo? Si Ronron lang po nagpapahinga. Di pa po kasi ako inaantok eh. Kaya naisipan ko po maglakad-lakad, sir. May nakita po akong patay na baboy ramo. Sa itsura po niya. Aba, sigurado ako na pinatay siya sa napakabrutal na paraan. Ayun po. Tignan niyo po. Normal na ang ganyan sa kagubatang ito. Ho? Paano pong naging normal? Hindi lang baboy ramo ang hayop na nasa kagubatang ito. May iba pang hayop na mas mabangis kaysa baboy ramo ang nandito. Anong hayop naman po yun? Wala akong ideya. Hindi ko rin alam. Kaya kung ako sa'yo, manatili ka na lang sa loob ng bahay at huwag kang lalabas. Mas ligtas ka ron kaysa dito. Maraming salamat po sa paalala nyo. Kung ganun po hindi na po ako pupunta rito. Sige na. Bumalik ka na sa loob ng bahay. Malapit ng dumilim. Mas delikado ang kagubatan tuwing gabi. Hindi ko alam kung bakit may takot akong naramdaman sa sinabing yun ni Amado. Nagmamadali akong pumasok sa bahay niya at bumalik ako sa kwarto namin ni Ronron. Humiga ako sa tabi ng natutulog na si Ronron. Kahit pumikit ako, ay hindi pa rin naaalis sa utak ko ang kalunos-lunos na itsura ng patay na baboy ramo na nakita ko kanina. Pagsapit ng gabi, ay tinawag na kami ni Amado para maghapunan. Sa kusina ay merong malaki at mahabang lamesa. Ginisang gulay at pritong manok ang aming ulam. Naging magana akong kumain dahil masarap ang pagkakaluto ni Amado sa gulay. Tahimik lang kaming tatlo. Alam ko na gaya ko ay nahihiya pa rin si Ronron kay Amado. Nang natapos na kaming kumain, ay niligpit na ni Amado ang aming pinagkainan. Inilagay niya ang mga yon sa lababo. Walang linya ng kuryente sa bahay na yon. Kandila at lampara lang ang pinagkukunan namin ng liwanag. Oras na para makita mo ang aking asawa, Vincent. Ang gusto ko ay alamin mo kung kaya mo ba siyang gamutin. Kung hindi ay magsabi ka kagad para hindi masayang ang aking oras. Nako, huwag po kayo mag-alala, sir. Apo ng pinakamahusay na albularya sa barangay namin tong kaibigan ko. Lahat po ng klase ng sakit ay kayang-kaya niyang pagalingin. Sisiw lang sa kanya yon. Uy, tumigil ka nga, Ronron. Baka isipin pa ni Sir Amado na mayabang ako. Kung magaling ka naman talaga, ay hindi yung pagyayabang. Sige na, sumunod kayo sa akin sa itaas. Naunang umakyat si Amado sa hagdan, habang kami naman ni Ronron ay nasa likod niya. Sa bawat hakbang ko sa mga baitang ng hagdan, ay palakas ng palakas ang kabog ng aking puso. Pagdating sa ikalawang palapag ng bahay, ay binuksan ni Amado ang isang pinto. Agad kaming sumunod ni Ronron sa kanya nang pumasok siya roon. Bahagya pa akong napaatras nang nakita ko ang isang babaeng halos butot balat na ang itsura
na nakahiga sa kama. Nakapikit siya at mukhang natutulog. Para siyang isang bangkay na hindi pa naaagnas. Inilapag ni Amado ang lampara sa lamesa sa tabi ng kama at pinalapit niya kami. Nagdadalawang isip na lumapit kami ni Ronron sa tabi ng kama. Siya ang aking asawa na si Belinda. Ang totoo, may hinala ako na merong kumukulam sa kanya kaya siya nagkakaganyan. Napakalakas pa niya nun. Tapos isang araw, ay bigla na lang siya nang hina hanggang sa naging ganyan na siya. Nakakaawa naman po palang kalagayan ng asawa niyo, sir. Sa tingin ko po, ay napakabait niyang tao. Kung kinukulam po siya, malamang ay may malaking inggit ang gumagawa niyan sa kanya. Kaya nga nang malaman ko tungkol sa iyo ay nagkaroon ako ng konting pag-asa. Lalo na nang nalaman kong apo ka ng isang mahusay na albularya. Ngayon, maaari mo nang tignan ang aking asawa. Alamin mo kung kaya mo siyang pagalingin. Tumango ako at umupo ako sa gilid ng kama. Hinawakan ko ang kamay ni Belinda. Napakalamig ng kamay niya, pero may nararamdaman pa akong pulso. Kaya naman, sigurado ako na buhay pa siya. Nagkunwari akong nagko-concentrate sa aking ginagawa. Maya-maya pa ay binitiwan ko ang kamay ni Belinda. Umiling ako habang pumapalatak. Bakit? Ano nangyari? Tama po kayo sa hinala niyong kinukulam nga ang inyong asawa. Meron pong isang taong may malaking galit at inggit sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? Kung sino man ang gumagawa niya kay Belinda, sana'y bumalik sa kanya ang lahat ng kasamaan niya at masigit pa. Pero ang tanong, kaya mo bang pagalingin ang aking asawa? Oo naman po, sir. Pero ano bang araw ngayon? Huwebes. Huwebes. Mangyaring tuwing Biyernes ng gabi po ay malakas ang aking kapangyarihan sa panggagamot. Kaya bukas ng gabi ko pa po pwedeng gamutin ang asawa niyo. Walang problema sa akin yun. Pwede pa naman kayo manatili dito ng ilang araw. Ayos lang sa akin yun. Sa ngayon po, dadasalan ko na lang po muna si Ma'am Belinda para mayroon po siyang pansamantalang proteksyon laban po sa kulam. Sige lang, gawin mo ang dapat mong gawin. Inilapat ko ang isa kong kamay sa ulo ni Ma'am Belinda at ibinok ako ng mabilis ang aking bibig para magmukha akong umuusal ng dasal na tanging ako lamang ang nakakarinig. Pero ang totoo ay wala naman talaga akong dinadasal. Makalipas ang ilang sandali ay tinapos ko na ang pagdadasal at humingal ako para ipakita kay Amado na napagod ako. Grabe, mukhang malakas po ang mangkukulam, sir. Nakita niyo naman po, grabe ang paghingal ko. Hayop siya, kung sino man siya. Pero sir, wag po kayo mag-alala. Kasi bukas ng gabi ay gagamutin ko na po ang asawa niyo. Ngayon pala kayo nagpapasalamat na ako sa iyo. Hindi ako nagsisisi na pinuntahan kita sa inyo. Matapos yun, ay nagpaalam na ako kay Amado na magpapahinga na kami ni Ronron. Paglabas namin sa kwartong yon, ay dumiretso na kami sa kwarto namin sa ibaba. Pagkasarado ko ng pinto, ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Grabe pare, hindi ko alam na ganun pala kalala ang lagay ng asawa ni Sir Amado. Ayoko lang magsalita kanina kasi baka mamaya magalit siya. Nakita mo naman, di ba? Parang bangkay na yung asawa niya eh. Yun nga rin yung napansin ko eh. Nakakaawa talaga siya sobra. Pero sigurado ka bang kinulam si Ma'am Belinda? Siyempre hindi, sira ulo to. Ano bang alam ko sa ganung mga bagay? Di ba sinakyan ko lang naman yung hinala ni Sir Amado na may kumukulam sa asawa niya. Sinabi ko na lang sa kanya na bukas ko na lang ng gabi gagamutin yung asawa niya para magkaroon ako ng sapat na panahon para maganda. Galingan mo na lang bukas ng gabi, Kyong. Kung kailangan mo ng tulong ko, magsabi ka lang sa akin. Bahala na bukas. Pero sana, mapaniwala natin si Sir Amado para makuha natin kagad yung pera. Ang mabuti pa matulog na tayo para bukas ay maaga tayo magising. Kailangan ay paghandaan natin ang palabas na ipapakita natin kay Sir Amado bukas ng gabi.
Nauna na akong humiga kay Ronron sa kama. Ilang minuto akong nakatingin sa kawalan hanggang sa unti-unti na akong nakaramdam ng antok. Hinayaan kong sumarado ang aking mga mata hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Habang natutulog ako, ay hindi ko inasahan na dadalawin ako ng lola ko sa aking panaginip. Nandun daw kami sa bahay namin at nang lumapit siya sa akin, ay malakas niya akong dinagukan kagaya ng ginawa niya sa akin nung buhay pa siya kapag meron akong ginagawang kalokohan. Pinagalitan ako ni Lola sa panaginip ko. Sinabi niya na hindi ko dapat ginagamit ang pangalan niya sa panloloko sa mga tao. At bago matapos ang panaginip ko na yon, ay hinawakan ni Lola ang mga kamay ko. May mga salitang lumabas sa bibig niya na hindi ko maintindihan. Doon na ako nagising. Napabalikwas ako. Tagaktak ng pawis ang aking muka at mabilis ang tibok ng aking puso. Grabe naman si Lola. Pati sa panaginip ko nagagawa pa rin niya akong batukan. Tulog na tulog pa rin si Ronron sa tabi ko. Nakanganga pa nga siya habang humihilik ng malakas. Bumangon ako at nagtungo sa kusina para doon uminom ng tubig. Babalik na sana ako sa kwarto nang may narinig akong kaluskos mula sa labas. Marahan kong binuksan ang bintana sa kusina at sumilip ako roon. Nakita ko si Amado na naglalakad habang may dalang lampara. Patungo siya sa masukal na bahagi ng kagubatan. Akala ko ba sabi niya delikado sa labas kapag gabi? Bakit siya nasa labas? Ano kayang gagawin ni Sir Amado? Napuno ako ng kuryosidad kung saan pupunta si Sir Amado at kung ano ang gagawin niya. Lumabas ako ng bahay mula sa pinto sa kusina at sinundan ko ang pinuntahan ni Amado. Napahinto ako nang nakita ko ang lampara na dala niya sa tabi ng isang puno. Luminga ako sa paligid at umasa ako na makikita ko siya. Pero nabigo ako. Biglang nawala. Saan kaya siya nagpunta? Tsaka, bakit niya kaya iniwan tong lampara dito? Naku, lagot. Di kaya may nangyaring masama sa kanya? Baka inatake siya nung sinasabi niyang mabangis na hayop dito sa gubat. Naku, Diyos ko, wag naman sana. Bigla akong kinabahan. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang hanapin si Sir Amado at siguraduhin na ligtas siya. Tatakbo sana ako, pero may narinig akong malalim na paghingal sa aking kaliwa. Nagpunta ako ron dahil inakala ko na si Sir Amado ang naroon. Pero paghawi ko ng makapal na halaman, ay bumungad sa akin ang isang nilalang na noon ko lang nakita sa buong buhay ko. Ang katawan niya ay parang sa tao, pero ang mukha niya ay parang isang napakabangis na halimaw. Mahaba at matutulis ang kanyang mga kuko. Lumingon ang nilalang na yun sa akin hanggang sa sumigaw ako nang bigla niya akong sinugod. Umatras ako at nang akmang tatakbo na ako ay mataas siyang tumalon. Sinunggaban niya ako at napahiga ako sa lupa habang nasa ibabaw ko ang halimaw. Maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Ayoko pa mamatay! Malakas na umangil ang nilalang. Ngumanga siya ng napakalaki at nagkaroon ako ng hinala. Nakakagatin niya ako. Mariin akong pumikit dahil hindi ko kayang makita kung paano babaon ang matutulis niyang ngipin sa katawan ko. Lumipas ang ilang segundo pero walang mga ngipin ang kumagat sa akin hanggang sa naramdaman ko na umalis ang nilalang sa ibabaw ko at narinig ko ang mabilis at mabibigat niyang mga hakbang papalayo. Pagbukas ko ng aking mga mata ay nakita ko ang nilalang na tumatakbo
papalayo sa akin. Nagulat ako nang may kamay na humawak sa braso ko. Nataranta ko ng sobra. Alilimaw! Uy, are, ako to! Hindi ako alimaw, pambira ka, oo! Hindi ako makapaniwala nang nakita ko si Ronron sa tabi ko. Tinulungan niya akong tumayo habang nanginginig ang aking buong katawan. Anak ng putya naman, Chong, oo. Ano ba nangyayari sa'yo? Nagising ako sa lakas ng sigaw mo, ah. Tama ka nga, hindi nga soundproof yung kwarto natin kasi narinig kita. Chong, Ronron, may nakita ko nakakatakot na nilalang eh. Para siyang halimaw. Grabe, sobrang nakakatakot siya. Ang akala ko nga papatayin niya ako eh. Pero hindi ko alam kung bakit bigla siya tumakbo. Grabe, ang lalaki ng pangil niya. Ang ibig mo ba sabihin eh? Inatake ka ng aswang? Aswang? Oo, aswang. Base kasi sa pagkakadescribe mo rin sa nilalang na sinasabi mo sa akin, sigurado ako na isa yung aswang. Oh, Chong, siguro nga tama ka. Aswang nga siguro yun. Diyos ko, mabuti na lang at hindi ka niya pinatay. Ang lakas mo talaga kay Lord, Chong. Bilib na ako sa'yo. Hindi ko nga rin alam eh. Ang akala ko talaga ay katapusan ko na kanina. Pero bigla na lang siyang umalis at tumakbo palayo. Tara na nga, Chong. Umalis na tayo rito. Baka mamaya ay biglang bumalik yung halimaw na yun. Inalalayan ako ni Ronron hanggang sa nakarating kami sa loob ng bahay. Nagulat kami nang nakita namin si Amado na pababa ng hagdan at huminto siya sa bandang gitna. Saan kayo galing na dalawa? Ha, Vincent? Hindi ba't sabi ko sa'yo ay delikado sa labas kapag ganitong oras? Sir Amado, pasensya na po kayo. Nakita ko po kasi kayo kanina sa labas eh. Nag-alala po ako sa inyo kaya sinundan ko po kayo. Tapos may nakita po akong aswang sa gubat. Inatake po niya ako pero bigla po siyang umalis eh. Malakas po ang hinala ko. Nang aswang na yun ang pumatay dun sa baboy ramo na nakita natin, sir. Ano ba't sinasabi mo? Nananaginip ka ba? Paano mo ako makikita sa labas? Nasa kwarto lang ako sa taas. Narinig ko lang na may nagbukas ng pinto kaya bumaba ako. Pero, sir, hindi ako maaaring magkamali. Kayo po talaga nakita ko sa labas. May dala pa nga po kayong lampara eh. Sigurado ako na namamalikmata ka lang. Bakit kasi hindi nyo kayang sundin ang simpleng utos ko? Para na rin yun sa kaligtasan nyo. Sige na, bumalik na kayo sa kwarto nyo. Pero sir, yung aswang po. Walang aswang sa lugar na ito. Huwag nyo nang ipilit ang isang bagay na wala namang katotohanan. Sige na, matulog na kayo. Wala kaming nagawa ni Ronron kundi ang bumalik sa kwarto namin. Doon namin itinuloy ang aming pag-uusap tungkol sa nangyari. Labis ang pagtataka ko kung bakit parang pinipilit ni Sir Amado na hindi totoo ang aking mga nakita. Gayong siguradong sigurado ko na hindi ako namalikmata at totoo ang aswang na umatake sa akin. Kinabukasan, tanghali na kami nagising ni Ronron dahil sa madaling araw na kami nakatulog. Paglabas namin ng kwarto ay may pagkaing nakahain sa lamesa pero wala si Amado. Dahil gutom na kami, nauna na kaming kumain. Hindi na namin sinubukang pag-usapan ang nangyari kagabi dahil baka kapag narinig na naman kami ni Amado ay magalit pa siya sa amin. Pagkatapos namin kumain ay hindi pa rin namin nakita si Amado kaya nagpunta na lang muna ako sa kwarto para ihanda ang mga gamit na pwede kong gamitin mamayang gabi. Pagsapit ng gabi ay saka lang dumating si Amado. Aniya ay galing siya sa bayan at may mga binili lamang siya. Hanggang sa sumapit na ang oras na kailangan ko nang gamutin si Belinda. Kasama ko sa kwarto ni Belinda, sina Ronron at Amado.
Inilagay ko sa lamesa sa tabi ng kama ang ilang medalyon na wala akong ideya kung para saan. Huminga ako ng malalim. Nagtaka ko nang kusang kumilos ang aking mga kamay. Dinampot ko ang isang medalyon at isinuot ko yon sa aking leeg. Hinawakan ko ang medalyon habang ang isang kamay ko ay nakalapat sa noo ni Belinda. Umusal ako ng orasyon. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. May mga salitang lumabas na bigla sa bibig ko na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Nang matapos kong banggitin ang orasyon, nagulat kaming lahat nang bigla na lamang sumuka si Belinda ng malapot na itim na likido. Nanginig ang buong katawan niya at makalipas lamang ang ilang segundo ay tumigil na rin siya sa paggalaw. Tinabig ako ni Amado. Dinama niya ang pulso ni Belinda at galit na galit siyang tumingin sa akin. Hayop ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Bakit wala na siyang pulso? Pinatay mo siya! Hindi sir. Hindi ko po alam ang nangyari. Paano hindi mo alam? Isa kang albularyo, hayop ka. Dapat ay alam mo ang ginagawa mo. Hindi ako papayag ng ganito. Buhayin mo ang asawa ko. Buhayin mo siya! Hindi ko po kayang gawin yan, sir. Hindi ko naman po kayang bumuhay ng patay eh. Nanlaki ang mga mata ko sa takot nang sa isang iglap ay naging aswang si Amado. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung aswang na nakita ko sa gubat. Tumakbo si Ronron palapit sa akin. Napayakap kami sa isa't isa. Marahan kaming umatras. Pero hindi namin inaalis ang tingin namin kay Amado dahil baka bigla niya kaming sugurin at sagpangin. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa aking asawa. Mga lapastangan kayo! Sir Amado. Maawa po kayo sa amin, sir. Huwag niyo po kami papatayin, sir. Hindi ko po talaga alam kung ano nangyari sa asawa niyo. Sir, aamin na po ako, sir. Hindi po ako totoong albularyo, sir. Wala po akong kakayahan na maggamot. At totoo po niyan, sir, nanloloko lang po kami ng mga tao para magkaroon po kami ng pera, sir. Kaya sana po maintindihan niyo kami na wala akong kasalanan kung bakit namatayan si Ma'am Belinda. Sir, maniwala kayo, sir. Wala po talaga akong ginawa sa kanya, sir. Maawa na po kayo, sir. Sa sinabi mong yan, ay mas lalo lang ako nagkaroon ng dahilan para patayin kayong dalawa. Ang dapat sa mga kagaya niyo ay binubura na sa mundo. Mga manluloko! Hindi ko na hinintay na atakihin kami ng aswang na si Amado. Hinila ko ang kaibigan kong si Ronron palabas ng kwartong yon. Isinarado ko ang pinto at saka kami tumakbo paibaba. Walang lingon-lingon kaming lumabas ng bahay at tinahak namin ang madilim na kagubatan. Anak ng putya naman, Tiyongo. Ano ba pumasok sa utak mo? At tinami mong hindi ka tunay na albularyo? Akala ko kasi may isip niya na wala akong kinalaman sa pagkamatay ng asawa niya. Kapag nalaman niya yun, malay ko bang mas lalo siya magagalit? At malay ko ba na aswang pala siya? Tiyong, anak ng putya, tignan mo. Nakasunod yung aswang sa atin. Huwag kang lumingon. Basta tumakbo lang tayo ng tumakbo. Bilisan mo! Halos hindi ko na naramdaman ang lupa sa bilis ng aking pagtakbo. Ramdam ko rin ang presensya ng aswang na nakasunod sa amin sa aming likuran. Hindi niyo ako matatakasan. Kahit saan kayo magpunta, ay susundan ko kayo. Papatayin ko kayo, mga manloloko kayo! Hindi na namin pinakinggan ang mga sinasabi ng aswang. Hanggang sa wakas ay nagawa na naming makalabas sa kagubatang yon. Kahit pagod na kami, ay hindi pa rin kami tumigil sa pagtakbo. Tinahak namin ang baku-bakong daan at sakto na may paparating na jeep. Hinarang namin ang jeep
At sa awa naman ng Diyos ay huminto yon. Nakiusap kami sa driver ng jeep na pasakayin niya kami dahil nga hinahabol kami ng aswang. Nung una ay hindi siya naniwala sa sinabi namin sa kanya, pero nung nakita niya na ang aswang na tumatakbo papunta sa amin ay doon na siya pumayag. Nagmamadali kaming sumakay ng kaibigan kong si Ronron sa likod ng jeep at mabilis yung pinaharurot ng driver. Habang papalayo kami ay nakita namin ang aswang na si Amado na nakatayo sa gitna ng kalsada habang matalim ang matang nakatingin sa amin. Nung nawala na si Amado sa paningin namin ay dun lang ako nakahinga ng maluwag. Abot langit ang pasasalamat ko sa Panginoong Diyos dahil buhay pa kami ng kaibigan kong si Ronron. Madaling araw na nang nakarating kami sa aming barangay. Mabuti na lang at mabait ang jeepney driver dahil inihatid niya kami sa mismong lugar namin para masiguro na ligtas kami. At nagpasalamat kami sa mamang driver. Diyos ko, Chong. Grabe yun. Ang akala ko talaga mamamatay na tayo kanina. Akala ko huling paalam ko na sa mundo. Grabe. Mukhang malakas nga talaga tayo kay Lord ah. Sinabi mo pa. Chong, ganito. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna sa inyo. Ako naman, uuwi na rin ako. At paniguradong mapapagalitan na naman ako nito ni Lolo. Sige, Chong. Mabuti pa nga. Sige, mauna na ako. Naghiwalay na kami ni Ronron. Mabagal akong naglakad pauwi sa bahay namin. Inihanda ko ang sarili ko sa galit ni Lolo Waldo. Pero nang malapit na ako sa bahay namin, ay nagtaka naman ako dahil nakabukas ang pinto nun. Sigurado rin ako na may nakasinding gasera sa loob dahil sa liwanag na lumalabas sa pinto. Bigla kong kinabahan ng mga sandaling yon. Binilisan ko ang aking paglalakad. Ngunit, bago pa man ako makapasok sa bahay namin, ay lumabas mula sa loob si Amado. Sa pagkakataon na yon, ay nasa anyong tao na siya. Mas lalo akong kinabahan dahil sa dugo sa kanyang mga kamay. Nagulat ka ba? Na nauna pa ako sa iyo rito. Hindi mo alam ang kakayahan ng isang aswang na kagaya ko. Sinabi ko naman, di ba, na hindi niyo ko matatakasan. Si Lolo Waldo, anong ginawa mo sa lolo ko? Buhay ng asawa kong kinuha mo. Kaya dapat lang na buhay din ng taong malapit sa'yo. Ang kabayaran. Walang niya ka, demonyo ka! Hindi mo na dapat pandinamay ang lolo ko sa galit mo sa akin. Oo, nagsinungaling ako sa'yo, inaamin ko yun. Pero wala akong kinalaman sa pagkamatay ng asawa mo. Matay mo mamaniwala sa akin. Wala akong ginawa sa kanya para mamatay siya. Diyos ko, lolo ko, anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa mo sa lolo ko? Kahit na anong paliwanag ang gawin mo, ay hindi niya yan mababago ang katotohanan patay na ang asawa ko. Sinayang mo ang oras ko. Kung hindi mo sana ako niloko, nagkaroon pa sana ako ng oras para makahanap ng totoong albularyo. Hindi yung katulad mo na peke! Manluloko! Hindi ko na napigilang umiyak ng sandaling yon dahil alam kong pinatay na nga ni Amado si Lolo Waldo. Doon ko napagtanto na yun ang masakit na kapalit ng aking panluloko sa mga tao. Hindi ko akalain na buhay pala ng aking lolo ang magiging kapalit ng lahat. Malakas akong napasigaw dahil sa samot-saring emosyon na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi na ako natakot kay Amado.
Dahil ang tanging nasa isip ko ay si Lolo Waldo. Tumakbo ako papasok sa aming bahay. Tinabig ko kagad si Amado. Nang nasa loob na ako, ay natigilan ako nang nakita ko si Lolo Waldo sa kusina. Nakaupo siya habang nagkakape at kalmado lang siya. Naguguluhan akong lumapit kay Lolo Waldo. Hinawakan ko ang mukha niya upang masiguro na siya talaga yon at buhay. Lolo Waldo! Lolo Waldo, ikaw ba talaga yan? Lolo Waldo, sumagot ka! Siguro naman, ay natutunan mo na ang aral na dapat mong matutunan. Ano po ba't sinasabi niyo? Ang akala ko po ba pinatay po kayo ni Amado. Pinatay po kayo ng aswang. Bago ka pa makarating dito, ay naunahan ka na ni Amado. Nagpakilala siya sa akin at ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Wala ka. Talagang nakakahiya ka, Vincent. Nang dahil lang sa malaking halaga ng pera, ay handa kang manloko ng tao. Hindi lang pala tao, kundi pati na rin ang aswag. Pero ang akala ko po pinatay kayo ni Amado. Ano po ba talaga nangyayari? Naguguluhan na po ako eh. Yun ang dapat na gagawin ko. Naisip ko na patayin ang kung sino man ang kasama mo sa bahay. Pero nang nakatakas kayo ng kaibigan mo, ay bumalik ako sa bahay ko at doon ko nalaman na buhay pa ang aking asawa. At parang himala na naging mabuti ang kanyang pakiramdam. At sa palagay ko, gumana ang panggagamot mo sa kanya. Maswerte ka. Ano? Gumana yung panggagamot ko? Paano nangyari yun? Imposible! Paano gagana ang panggagamot ko? Gawa-gawa ko lang naman ang lahat ng yun. Pati yung orasyon. Ang totoo ay hindi ko rin alam kung paano yun nangyari. Pero sigurado ako na gumaling ang asawa ko na dahil sa'yo, Vincent. Sinadya ko lang natakutin ka at palabasin na pinatay ko ang lolo mo para malaman mo na may hindi magandang kapalitang panlulokong ginagawa mo. Nasabi sa akin kanina ng lolo mo kung bakit mo ginagawa yon. Naiintindihan kita. Magandang hangarin mo. Pero maling-mali naman ang pamamaraan mo para tuparin ang iyong pangarap. At huwag kang mag-alala. Tulad ng nakikita mo, hindi ko sinaktan ang lolo mo. Itong dugo na nasa kamay ko ay dugo ng alaga ninyong manok. Kinailangan ko siyang patayin upang mas maging makatotohanan ang pagpapanggap ko na pinatay ko ang iyong lolo. Anak ng putya naman oh. Paniwalang-paniwala ako dun ah. Niloko niyo ako. Si lolo talaga oh. Akala ko pinatay ka na lolo eh. Magpasalamat ka na lang. Dahil mabuting aswang si Amado at ang asawa niya. Dahil kung hindi, baka totoong patay na ako ngayon at kwento na lamang. Nang mga oras na yon, lumapit ako kay Amado. Umiiyak akong lumuhod sa harapan niya. Sir Amado, patawarin niyo na po ako. Ngayon alam ko na po na mali talaga ang manloko ng tao. O kahit naswang pa yan. Sir, salamat ha. Kasi di mo po pinatay ang lolo ko. Maraming salamat talaga, sir. Salamat po. Sige na. Pinapatawad na kita. At salamat din dahil magaling na ang asawa ko nang dahil sa'yo. May kakayahan kang manggamot, Vincent. Kailangan mo lang tuklasin yon sa sarili mo. At mangako ka na kahit kailan ay hindi ka na uli manloloko sa kahit na anong paraan. Matapos yun, ay nagpaalam na si Amado sa amin ni Lolo Waldo. Nalaman ko na ibinigay na pala ni Amado ang 200,000 piso kay Lolo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Pakiramdam ko ay panaginip lamang ang lahat.
Isa pang ipinagtataka ko ay kung bakit nagawa kong pagalingin ang asawa ni Amado. Gayong hindi naman talaga ako totoong manggagamot. Hanggang sa naalala ko, yung huling beses na napanaginipan ko ang lola ko. Naalala ko na hinawakan niya pala doon ang kamay ko at may inusal siyang mga salita. Doon ko napagtanto na totoo nang ipinasa sa akin ni Lola ang kanyang kakayahan bilang isang manggagamot. At naniniwala ko na ginawa niya yon upang magawa kong pagalingin ang asawa ni Amado at hindi ako mapahamak. Ilang araw na ang lumipas pero hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng nangyari. Pinaghatian namin ni Ronron ang perang ibinigay ni Amado at ginamit ko ang pera para makapagtayo kami ni Lolo Waldo ng maliit na negosyo. Dahil doon ay tuluyan ng tumigil si Lolo sa pagtatrabaho sa bukid. At dahil nasa akin na ang kakayahan ni Lola sa panggagamot, ay itinuloy ko na ang aking pagiging albularyo. Bumalik din kami ni Ronron sa pag-aaral at nangako kami sa isa't isa na hindi na kami manloloko para lamang magkapera. Naging malinaw sa akin na ang panloloko para sa pera ay isang bagay na unti-unting sumisira sa pagkatao ng isang tao. Malaki rin ang posibilidad na ito ang magdadala sa iyo sa isang malaking kapahamakan. At hindi ko rin akalain na isang aswang ang magtuturo sa akin na mas masarap ang mabuhay nang wala kang niloloko at lumalaban ka ng patas. Mas masarap pala talagang kumita ng pera sa paraang marangal at wala kang tinatapakan na ibang tao. Ang panloloko at panlalamang sa kapwa ay isa sa pinakamasasamang gawain na maaaring gawin ng isang tao. Sapagkat hindi lamang nito sinasaktan ang ating niloloko, kundi winawasak din ito ang ating dangal, reputasyon at tiwala ng mga taong nasa paligid natin na maaaring madamay sa ating maling gawain. Ang panloloko ay maituturing na rin na pagnanakaw. Isang gawain na hindi kailanman nagdudulot ng tunay na kabutihan. Bagkus ay nagbubukas ng pinto sa kapahamakan, panganib, at sa ilang pagkakataon ay maaaring humantong pa sa pagkawala ng buhay. Hindi rin natin alam kung sino ang ating niloloko, maaaring tao o maaaring kampon ng kadiliman na magdadala sa atin sa pinakamatinding trahedya ng ating buhay. Kaya't nararapat lamang na matuto tayong lumaban ng patas at mamuhay ng may integridad. Sa ganitong paraan, gaano man kaliit ang ating kinikita, masasabi nating ito'y bunga ng marangal na paggawa. Walang nilalamangan at walang tinatapakang tao. Sa huli, ang gantimpala ng pagiging tapat ay ang kakayahang maglakad ng taas noo. May kapayapaan sa puso at may pagmamalaking tayo'y namumuhay sa tuwid at makatarungang landas. Sabi nga sa unang Tesalonika, Kabanata 4, Talata 6, huwag kayong mandaya sa isa't isa, sapagkat ang Panginoon ang maghihiganti sa lahat ng gumagawa ng ganitong kasamaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel. Sana po ay pagpalain po tayong lahat ng Diyos na may kapal.